So magandang umaga sa inyo mga boss. So ito ay makina ng Mercedes-Benz. So Mercedes-Benz 280 SA W108. So palit ako ng bagong distributor nito. Kasi sobrang luma na yung dati na kinakalawang na yung lalim. So sabi ng boss ko ay palitan na lang. Binilhan na lang namin ng bago to. Kasi yung kanya contact point ay hindi kami nakakita ng available na contact point. At saka yung kanyang mga mechanism sa ilalim to, sigurado ako na to. Sobrang kinalawang na. Palitan na lang namin ng bago. Okay naman si boss. Tsaka itong ignition coil. So, old stock. Palitan ko na rin. Ayan mga boss. So, paano ba natin malalaman kapag nag-install tayo ng distributor? Paano natin malalaman kung pasok ba siya sa timing ng isang makina? So, ang unang gagawin nyo dito mga boss, so habang hindi pa ito naka-install. Diyan sa ilalim may makita ka namang slot dyan. So, ikutin nyo ng makina. Sandali lang. Natin yung ikutin nyo ng makina mga boss. Yan. Yan, minarkingan kung pinaka-top niya. So, dyan lang muna ako sa pinaka-top. Ang Mercedes-Benz na ito mga boss ay US version siya. So, ang timing nito ay 6 degrees after top and center to 0 degrees. During idle yan mga boss, yung vacuum naka-disconnect. Pero kapag may vacuum siya, so yung timing niya ay umabot hanggang 36 degrees before top dead center. Mga boss, kapag naka 3,000 RPM ka, ay umabot ng 36 degrees before top dead center. So ngayon, dito na tayo mga boss. Paano natin malalaman kung number 1 ba siya o number 6? 6 cylinder to eh. Ang number 6 at saka number 1 na cylinder ay running mate yan. So sasabay yung up and down nila. Kapag nakatap si number 1, nakatap din sa number 6. Pero paano natin malalaman na si number 1 ang naka-close yung kanyang intake at saka exhaust na valve. Si number 1 yung nasa compression stroke position. So paano natin malalaman? Hindi compression stroke, power stroke. So paano natin malalaman na naka-tap yung kanyang piston at saka siya yung naka-power stroke. So dito, kahit itong makina na to, kahit hindi ko nabubuksan yung kanyang valve cover, kasi dati nabuksan ko na to, alam ko na yung posisyon ng kanyang cam lobe sa camshaft. Pero kung hindi ka sigurado, bubuksan mo lang para sureball ka na number 1 talaga yung nagpa-fire sa ganyang posisyon or number 6. So, para hindi ka malingat kasi hindi yan na-under talaga at saka mag-backfire kapag nag-start ka. Basta nabaliktad mo yung mga high tension wire niya ito, hindi yan na-under. So kailangan kapag nag-timing ka, dyan mo ikutin mo yung crankshaft pulley. So isit mo siya sa 0-0. Sit mo sa 0 mga boss, no? So, yung mga boss, isit nyo sa 0. Tapos, so, dyan sa ilalim may slot dyan, tatanggalin ko mamaya. So, may slot dyan. So, huwag nyo munang itanim tong distributor. Dito muna kayo tingnan nyo muna yung kanyang camshaft. So, ang common position ng mga ganitong klaseng makina mga boss, internal combustion engine. So, ang common position ng kanyang camshaft ay 9 at saka 3 o'clock position. So, pwedeng intake exhaust. So, yung cam lobe niya. So, yan yung cam lobe niya. Ito yung kanyang cam lobe.
yung kanyang pinakadulo, yung pinaka-ubal niya sa pinakadulo. So nasa 9 o'clock at saka yung sa kabila naman para sa kabilang valve naman ay 3 o'clock. So naka-opposite silang dalawa. Ano, nagka ano sila 9 tsaka 3. Sa mga ano yan, mga Japanese engine na experience ko, like mga Toyota, mga Honda, yun yung kadalasan na posisyon. Pero itong sa Mercedes-Benz mga boss, ay ang posisyon nito kapag naka top dead center yung kanyang number 1 ay nasa 10 at saka 2. 10 o'clock at saka 2 o'clock. So yun yung posisyon ng kanyang cam lobe kapag si cylinder number 1. So kapag inikot nyo dyan sa ano, sa kanyang crankshaft pulley, naka-top siya. At pagtingin nyo rito sa ano, ay yung kanyang posisyon ng cam lobe ay nasa ano, ibang direksyon, ay ibig sabihin si number 6 yung naka-top. So siya dito yung naka-exhaust. So nakatukod yung kanyang exhaust valve kasi ibabato niya yung kanyang bagong na yung bagong nasunog na yung combustion process ay ibabato niya yung sa exhaust pipe natin. So kapag naka-top si number 6, dito naman naka-exhaust. Pero kapag naka-top dito at doon naman sa number 6 naka-exhaust. So yun lang yun mga boss. Kailangan tingnan nyo lang yung kanyang camshaft lube. So yun yung kadalasan na posisyon, sabi ko kanina 9 o'clock at saka 3 o'clock. Yung dalawang cam lube yan eh. Intake tsaka exhaust. So makikita nyo, dalawang cam lube siya. Ito yung isa, tsaka ito naman yung isa. So cam lube sa intake yan at ito naman sa exhaust. So nakikita nyo, naka 2 o'clock at siya naman yung isa ay naka 10. So patungo doon yung kanyang yung printer niya at saka ito naman yung patungo dito. So yung dati kasi nabuksan kong valve cover nito kaya nakita ko kung ano yung posisyon ng kanyang cam lobe sa bawat cylinder. So ito na siya mga boss, no. Hindi ko na lang siya tanggalin. Papakita ko na lang sa inyo yung lumang distributor, no. So ito yung luma mga boss. Kapag nasa ikutin mo yung naka 0 degree ka dito, dun sa yung sa lalagyan ng ganito, may slot doon sa ilalim. So yan mo lang siya. Nakikita nyo, ito yung pinakadulo ng distributor. So kapag kung saan tumapat yung kanyang pagpasok ng kung saan tumapat yung kanyang rotor, dun yung cylinder number 1. Katulad nito. So pagsalpak ko ng distributor, dito yung kanyang dulo, ito yung point ng kanyang rotor. So nandito yung kanyang number 1. So kaya yan nyo lang yung kanyang clamp, madali lang naman. So nandito yung kanyang clamp, ito yung lagayan ng clamp. So ibig sabihin, ito yung kanyang number 1. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Yan. Kasi ang common na pairing order ng 6-cylinder engine is 1, 5, 3, 6, 2, 4. Pero ito, 1, 5, 3, 6, 2, 4, dito. Nilagay na dito yung kanyang fairing order. So hindi ka na yun yung kadalasan na fairing order ng mga 6-cylinder. Yung iba hindi ko na alam kung yung iba baka 1, 2, 4 nalimutan ko na, basta mayroong ibang klaseng makina na iba yung kanyang fairing order. So ito 1, 5, 3, 6, 2, 4, ito yung number 1. So nilagyan ko na lang ng hindi ito yung clamp. Ito yung nilagay ng clamp. So ito yung kanyang number 1. So nilagyan ko lang ng markings mga boss. 1, 5, 3, 6, 2, 4. So nilagyan ko na lang siya para kapag may sumunod sa akin dito ay hindi na sila mahirapan kung nasaan yung number 1. Para hindi natin maiwasan na matanggal to, at least may may guide na sila. Kasi ang distributor cup na to ay walang number eh. Hindi mo makita na mayroong 1, 2, 3, 4, wala. Kaya nilagyan ko na lang siya para kapag wala na ako dito,
So yung ibang sumunod ay hindi na sila mahirapan pa mag-ikot-ikot pa sila dito. Kasi nilagyan ko na lang. So ganun kasi ako pag para tayo, kung magtanggal tayo ng mga high tension wire, diretso-diretso na yung trabaho, madali na lang. Mahirapan na tayo kapag marami pa tayong gagawin. So gawin natin mas makadali yung trabaho mga boss. Okay? So madali lang naman yung kanyang connection ng wiring. Sa ganitong mga klaseng sasakyan, mga luma, wala pa itong mga computer, no. So ito yung galing dito sa distributor sa kanyang condenser. So tinatawag din itong kapasitor. Ito yung ignition coil, saka resistor. Tanggalin natin to, palitan natin ng bago. So ang coil na nabili natin mga boss ay kailangan to ng, yung part number na to ay Panto Bosch brand, pero ang part number ito ay ito, makikita nyo, 0221 118329. So ang ganitong klaseng distributor ay nangangailangan pa ito ng external resistor kasi merong mga coil kasi na hindi na kailangan to, pero ito nangangailangan to. So kailangan malimitahan ni yung current niya. Okay mga boss, so hindi ko na lang pinakita yung paano siya isalpak. Okay, madali lang naman magsalpak. So ito mga boss, yan, kabit ko siya, tapos check ko mamaya kung ipaanda rin natin temporary lang start. Wala pa kasi itong exhaust pipe, so hindi ko pa siya ikinabit yung exhaust, yung wirings lang ng alternator tsaka ignition, yun lang. So ito lang mga boss, so nakabit na natin. So ito yung wire niya sa ignition system. So ito yung galing sa ignition switch papunta dito sa kanyang resistor, at galing resistor patungo dito sa kanyang positive ng ignition coil. Saka itong negative ng ignition coil ay ang connection nito ay patungo dito sa distributor niya. So yan mga boss, so papanda rin na natin to. Ang timing nito ay hindi pa siya accurate. So gagamitan ko pa ng timing light para accurate yung kanyang timing, no. So kapag nag-test tayo ng timing advance, ay bubunutin natin yung kanyang vacuum. So ito mga boss, yan, papanda rin na natin to.